Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Yan, binabati po namin kayo ng isang magandang umaga at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Yan. Binabati po natin ang ating po mga kaibigan dyan sa Alicia, Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Digpakulao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. At syempre sa south ng Manila ay Cavite, Laguna, Batangas all the way to the island of Mindoro. Yan. Siyempre, binabati natin ang mga kapatiran natin at mga kaibigan natin na nanonood po dito sa Mega Manila. Kayo po ay nanonood at nakikinig sa AWR 89.1 FM. No, siyempre, kung gusto niyo pong makita ang mga mukha po na actually ng ating pong mga DJ at mga nagsasalita sa atin, kung hindi dati-rati, no, mga kaibigan, kapag nakikinig kayo ng radyo, parang i-imagine nyo lang yung mukha ng mga tao, no? Pero ngayon, no, maaari nyo nang makita yung mga DJ, no? Lalong-lalo na dito po sa AWR dahil meron po tayong Facebook page na Adventist World Radio Manila. So, pwede po kayong mag-log-in dyan, pati na rin sa ating pong YouTube, no, na AWR Manila din po. Yan. At syempre, kung gusto nyo bumati, ay maaari kayo mag-text sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. So, ano po ba ang mga karaniwang hinaing o mga sinasabi ng mga tao ngayon? Ito po ba ay isa rin sa mga inyong binabanggit sa inyo pong buhay? Paano ba magpatawad? Yan ay minsan nahihirapan tayo, no? Na dahil sa pag nakita natin yung tao na may kasalanan sa atin o tao na may kasalanan tayo, yung iba, no, ayaw natin makita yung mga may kasalanan sa atin. Dahil umiinit ang dugo natin, o kaya naman tayo, pag may kasalanan tayo sa isang tao, ayaw na natin sila makita rin. Umiiwas naman tayo dahil nahihiya tayo minsan. Now, lahat ba ay dapat patawarin? Kahit na yung paulit-ulit. No? Minsan yan ay naiinis na tayo, paulit-ulit na lang yan ha. Hindi na kita papatawarin sa susunod. No? Yan yung sinasabi natin. Ang hirap kung feeling mo inaabuso ka na. No? Patawad ka ng patawad, pero naman yung isang tao parang hindi naman niya naiisip yung kanyang kasalanan. No? At ito ay mabigat na sinasabi natin na parang naabuso naman ako. Ito naman, yung isang pinakahuling tanong. Papatawarin kaya ako ng Diyos? No? Ano ba ang mga prerequisite ng Panginoon para tayo ay patawarin? Yan. So, ito ba titingnan natin sa banal na kasulatan, mga kaibigan, at ating pong sisiya sa atin kung ano ang nakalagay po sa banal na kasulatan. Kaya ang title po natin ngayon, Practicing Forgiveness, no, in the Family. No? Mag-focus po muna tayo doon sa family po natin. Dahil obviously, ay halos the same din po ito doon sa mga kaibigan po natin. Yung labas na nasa labas sa ating pong pamilya. Kaya po tingnan natin, practicing forgiveness in the family, yung pagsasanay po natin ng pagpapatawad sa pamilya. No? Ang ating pong text ngayon ay galing po sa Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Yan po pala, no? Binabanggit po dito, wala po kasing pamilyang perpekto. No? Nasasaktan natin ang isa't isa sa mga salita po natin. Minsan, pag nainip na tayo, o kaya naman ay yung nagkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan. Ngunit po, yung pagpatawad ay, ito po ay pangdikit. No? Ito po ay nagkakabit po muli at nagbubuklod sa pamilya. Kapag tayo po ay nagpatawad ng isang tao, no? Ang pakiramdam po natin, ito po ay gumagaling tayo, no? At tayo po ay parang we are mend, no? Nababago at tayo po ay nagiging maayos yung ating pong pagsasama kapag tayo po ay nagpapatawad. Pero binabanggit po dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Now, tayo po ay meron tayong concept ng pagpapatawad.
dahil tayo mga kasalanan ay iniisip natin yung pagpapatawad natin ay um, ano yan parang minsan kapag hindi ko binigay yung pagpapatawad, parang napapahirapan ko, parusa yan sa'yo. Hindi kita papatawarin para ikaw ay maparusahan. Ganun po ba? Yung pagpapatawad po ba ay parang daan po ito na yung tao ay magdusa dahil hindi mo siya papatawarin. Pero binabanggit po dito sa banal na kasulatan ay forgive each other, just as Christ God forgave you. May katulad po pala dapat tayo. Meron palang level, no? Meron pala itong standard. Paano tayo magpapatawad? Ang pagpapatawad po natin ay gaya ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus sa atin. Kaya titingnan po natin ng mabuti, no? Tayo po ba ay nagpapatawad gaya ng ating Panginoon? So, it brings us to the acronym that we have today. Yung acronym po natin ay GRACE. G-R-A-C-E. Grace. No? G, give the offense to God. No? Ibigay po natin yung kasalanan sa Diyos. Yun po pala. Hindi po pala natin kikimkimin yung nagawang kasalanan sa atin, kundi ito po ay ibigay po muna pala natin sa Diyos para tayo ay makapagpatawad. Pangalawa, remember God's forgiveness toward you. Alalahanin daw po natin yung pagpatawad na ibinigay sa atin o pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. And number 3, letter A, apologize and acknowledge mistakes. Humingi po daw tayo ng paumanhin. At kilalanin po natin yung ating pong pagkakamali. At yung letter C, choose reconciliation, not revenge. No? Piliin po natin na magkaroon tayo ng reconciliation, no? Pagbabalik loob, hindi yung paghihiganti ang ating pong iniisip. And letter E, embrace peace and let go. Yakapin daw po natin ang kapayapaan. At ito po ay hayaan na po natin, pakawalan na po natin, let go. No? Yan po minsan ang hindi nagiging maganda sa atin dahil let go, no, ng ating pong mga feelings sa iba. So, yan po pala, ang pinakauna, kailangan ay yung ating acronym. So, tingnan po natin yung pinakauna, no? Give offense to God. No? Ibigay daw po natin sa ating Panginoon yung kasalanan. Alam niyo po, ang tunay na pagpapatawad ay nagsisimula po ito kapag pinalaya mo na ang sakit, no? At binigay mo sa Diyos, sa halip na ito ay hawakan or kimkimin. Alam niyo po, kung tayo po ay madamot, no, ay lalo tayo na nasasaktan. Pero kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya po ang gagamot sa ating pong mga puso. Sabi po sa Proverbs 12:19, do not take revenge, leave room for God's wrath. No? Huwag daw po tayo maghiganti. Magbigay tayo ng puwang para sa puot ng ating Panginoong Diyos. Psalm 51:22, sabi po dito, cast your cares on the Lord and He will sustain you. Ibigay po daw natin, no, ang ating pong mga alalahanin sa ating Panginoon. At tayo po ay aalalayan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, minsan, kapag tayo ay hindi nagpapatawad, tayo rin ang nakukulong doon sa sarili nating hindi magandang isipan. Pero kapag tayo po ay nagpapatawad, pinapalaya natin hindi lang yung tao, kundi ang pinakaunang pinapalaya nyo po kapag kayo ay nagpapatawad ay yung sarili po ninyo. Pinapalaya nyo yung sarili nyo sa puot, pinapalaya nyo yung sarili ninyo sa sakit. Pero kapag ito po ay kinimkim natin at hindi natin nilet go, no, tayo mismo ang nasasaktan. Ang sabi po ni Louis Smedes, to forgive is to get a prisoner free and discover the prisoner was you. Ito po pala, no? Ang pagpapatawad daw po ay yung pagpapalaya sa isang bilanggo at matuklasan mo lamang na ikaw pala yung bilanggo.
na pinatawad mo. Kaya napakaimportante, no? Tayo po ay magpatawad. Dahil ang pinapalaya po natin ay hindi yung taong nagkamali sa atin, kundi tayo mismo pinapalaya po natin yung sarili natin. Doon sa masakit na damdamin, pinapalaya natin yung sarili natin doon sa malungkot, sa galit, sa revenge, no? Kaya napakaimportante. Lagi po tayong magpatawad. Sabi naman ng hindi kilalang author, let go and let God heal what you cannot. No? Hayaan mo, no? At huwag mong pigilan ang pagpapalaya at hayaan mo ang ating Panginoon ang gagawa, no, ng pagpapagaling sa iyo. So yan po, yung una, letter G, give the offense to God. Ibigay po natin sa ating Panginoon yung mga pagkakamali na nagawa ng ibang tao sa atin. Pangalawa, yung letter R, remember God's forgiveness towards you. No? Alalahanin po natin yung pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos, no, sa atin. Maaari nating patawarin ang iba dahil yung tayong pinatawad ng Diyos, no? Tayo po ay pinatawad ng Diyos. Paulit-ulit na tayo pinapatawad ng ating Panginoong Diyos. Yung pagpapatawad ay isang pag-umapaw na biyaya na binibigay sa atin. At dapat natin po itong tanggapin na galing sa ating Panginoong Diyos. Na kung tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos, ano ba ang dapat natin gawin? Huwag tayong magpatawad sa iba. Kaya nga tayo binigyan ng halimbawa ng ating Panginoon. Tayo po ay magpatawad. Sa Colossians 3:13, ito po ang sabi, forgive as the Lord forgave you. No? Alam niyo po, siguro kaya hindi tayo makapagpatawad dahil hindi po natin nararamdaman na tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon. O kaya naman, mali po yung konsepto natin ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Paano naging mali ang konsepto? Alam niyo po, meron po tayong concept, no, sa buhay po natin na bago tayo patawarin, kailangan muna ikaw ay gumawa, no? Parang you have to earn your forgiveness para ikaw ay mapatawad. Yan ang naging concept po natin. Halimbawa, ganito, yung merong nagawa kang masama, no? At nasaktan mo yung asawa mo, no? Ano ang ginagawa natin? Bumibili tayo ng pansuhol, no? Bibili ng rose, malaking rose. O, depende sa laki ng kasalanan mo kung gaano karaming rose ang bibilhin mo. So, bibili ka ng malaking rose kung malaking kasalanan. Tapos bibili ka ng chocolates. O kaya naman ngayon ay bibili ka ng Jollibee kung yun ang gusto ng asawa mo. O kaya bibili ka ng mga pagkain na paborito. At eto ngayon ay inahalay natin, no, sa ating mahal sa buhay na nagawa natin ng kasalanan. At iniisip natin na tayo ay papatawarin. May mga pagkakataon na kapag galit pa rin yung asawa mo ay hindi ka rin papatawarin, no? At kailangan mo pang gumawa, bumili pa ng maraming cake, yan, para ikaw ay papatawarin. O kaya naman para maibsan yung sama ng loob. Yan po ang nagiging concept natin ng pagpapatawad. At yun din ang nagiging concept natin ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa atin. Na kailangan muna tayong gumawa ng magagandang mga bagay at marami tayong magsusuhol tayo sa ating Panginoon, magbigay tayo ng maraming offering at saka natin iniisip na papatawarin tayo ng ating Panginoon. Pero hindi po yun. Forgiveness na binibigay po sa atin ng ating Panginoon ay if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Wala pong sinabi po doon na bumili ka muna ng cake, bumili ka muna ng maraming rose at ibigay mo sa Panginoon at ikaw ay papatawarin. Ang sabi po doon, if we confess our sins, kailangan mo lang ay ilagak sa ating Panginoon lahat ng mga kasalanan mo, umikikat ng tawad at tayo ay papatawarin ng ating Panginoon. Ganun din sana ang pagpapatawad natin. Huwag nating hingian muna o kaya i-expect muna na dapat may binigay muna sa atin yung mga nagkasala sa atin bago tayo magpapatawad. Sa Matthew 6:14-15, ito pang sabi, if you forgive, your Father will forgive you. No? O kapag tayo daw po ay magpapatawad, ay papatawarin din tayo ng ating Diyos Ama na nasa langit. Ito po yung prerequisite. Hindi pala dito prerequisite na tayo ay bumili, no, ng maraming mga bagay para tayo ay magpatawarin ng ating Panginoong Diyos. Ang prerequisite ay
Kung may taong may kasalanan sa atin, patawarin din natin sila, no? At ang ating Panginoon, papatawarin din naman tayo. Sabi ng isang unknown author, we are never more like Jesus than when we forgive, no? O tayo po ay hindi kailanman magiging katulad ng ating Panginoong Diyos kung hindi tayo magpapatawad. Kailangan tayo ay magpatawad so that we can be like Christ. Sabi po ni Mark Twain, forgiveness is the fragrance the violet sheds on the hill that has crushed it. Napakaganda po. Napakagandang halimuyak ang maaamoy po natin doon sa isang bulaklak na ang tawag ay violet. Kahit pa ito ay inipit, kahit ito ay dinurog, no? Hindi siya nagagalit, kundi siya pa ay nagbibigay ng magandang halimuyak. Dapat ganun din daw po tayo. Na tayo daw po ay magpatawad kahit ginagawan tayo ng hindi maganda. So yan po, yung R doon sa ating word na grace, no? Remember God's forgiveness towards you. And yung letter A, apologize and acknowledge, no? Humingi daw po tayo ng paumanhin at kilalanin po natin yung ating pong pagkakamali, no? Ang pagpatawad po kasi sa pamilya o sa ating kaibigan ay nangangailangan ng pagpapakumbaba. No, yung pagsabi po natin na I'm sorry at saka yung loob po natin ay umaamin tayo ng mali, no? Ito man ay isang anak o magulang o asawa, kailangan po ay humingi tayo ng tawad. I-acknowledge po natin, mag-apologize po tayo doon sa ating mistake. Si James 5:16, ito pang sabi, confess your sins to one another. Ipahayag daw po natin yung ating pong kasalanan sa isa't isa, no? Proverbs 28:13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them find mercy, no? Kaya kailangan po, mga kaibigan, no, na tayo po ay humingi ng tawad at ipahayag po natin yung kasalanan po natin. Dahil kapag pinahayag natin yung kasalanan po natin, nakakasumpong tayo ng awa, ng biyaya ng ating Panginoon. Sabi po ni Lynn Johnston, no, an apology is the super glue of life. It can repair just about anything, no? Yung paghingi daw po ng tawad ang pinaka-glue, no? Yung nagdidikit sa ating pong buhay. Maaari itong ayusin ang lahat ng anumang bagay, no? Ayusin ito ang mga pagkakamali natin, aayusin ito yung mga pagkakasala po natin, aayusin ito ang relationship natin if there is a genuine asking for forgiveness. So, kaya po tayo ay dapat humingi ng tawad kapag tayo po ay nagkakasala. Sabi pa ni Rick Warren, the words I was wrong, no? The words I was wrong are the doorway of healing, no? Yung mga salita daw po na nagkamali ako, no? Ako ay nakagawa ng masama sa iyo. Ito yung mga pintuan, no, na nabubuksan, na tuturo sa atin ng kagalingan at naghahatid sa atin ng kagalingan. Kaya napaka-importante po, no, mga kaibigan, na tayo ay marunong humingi ng tawad. So yan po, no? Yung letter A, apologize and acknowledge your mistakes. Yan. At ang sunod po ay choose reconciliation, not revenge, no? Piliin daw po natin ang pagpapatawad, hindi ang paghihiganti, no? Kahit na mahirap ang pagpapatawad, ito po ay tumatawag sa atin na ibalik yung relationship, no? Hindi para parusahan ang mga nagkasala. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng tiwala, no, sa mga nakalipas na panahon, no? Kaya napaka-importante po. Choose reconciliation. Piliin po natin na tayo po ay magpatawad. Wag po nating patuloy na isipin na tayo ay maghiganti. Sa 2 Corinthians 5:18, ito po sabi, God gave us the ministry of reconciliation, no? Ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos ang pagmiministeryo ng pagkakasundo. Sa Luke 6:37, forgive and you will be forgiven, no? Magpatawad po tayo
para tayo po ay patawarin. Yan ang napaka-importante. If we forgive, we also will be forgiven. If we forgive, we will be released from the pain, no? Anger ng mga nangyari sa atin. Napaka-importante po niyan. Isang unknown author ang sabi, forgiveness doesn't excuse the behavior. It prevents the behavior from destroying your heart, no? O ang pagpapatawad ay hindi nagpapahintulutan, hindi natin pinapahintulutan na ulitin ulit, no? O yung hindi maging maganda yung ugali, no? Pinipigilan po nito ang pag-uugali na sirain, no? Sirain ang puso. Napaka-importante po niyan na maging kasama o kabahagi ng buhay natin ang pagpapatawad. Sabi po ni Andy Stanley, reconciliation begins with one person choosing grace, no? O ang pagkakasundo pala ay nagsisimula sa isang tao na pumipili ng biyaya. Yan ay napaka-importante. Kaya nga C, doon sa ating pong acronym na GRACE, doon sa C ay choose reconciliation, not revenge. At ang pinakahuli ay E, embrace peace and let go. No? Yakapin po natin ang kapayapaan, no? At hayaan po natin ang mga bagay-bagay. Let go, no? Ang mga bagay nito. Ang pagbitiw ay hindi nangangahulugan ng paglimot, no? Ito po ay nangangahulugan ng pagpili. Pili ng kapayapaan kaysa sa kapaitan. Bagaman hindi mo ito makalimutan, pero ikaw ay nagdesisyon na patawarin at kalimutan. Alam niyo po, ang tahanan ay isang ligtas na lugar kapag merong pagpapatawad, no? Na dumadaloy sa mga puso ng mga naninirahan dito. Kaya napaka-importante, tayo po ay magpatawad. I-embrace natin na tayo po ay magpatawad, no? At hayaan po natin na ma-let go. Alam niyo po, hindi nangangahulugan ito na baka hindi na siya magkakaroon ng kasalanan sa iyo o hindi na po magagawa yun. Pero ang ating Panginoon, tinanong siya, how many times do I need to forgive the person? 70 times 7. No? Gaano po karami? Ngayon pa lang 3 beses pa lang, nako, galit na tayo. No? Hindi na natin pinapatawad. Pero sabi ng ating Panginoon, ay patawarin silang palagi. No? At ito po ay nakapagpapalaya sa atin. Sabi po sa Hebrews 12:14-15, make every effort to live in peace with everyone. See to it that no bitter root grows up. No? Napaka-importante na pagsikapan daw po nating mamuhay ng payapa sa lahat. Siguraduhin po natin na walang mapait na ugat na tutubo sa ating pong buhay. Sabi sa Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast. No? Pinapanatili po tayo ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng kapayapaan kapag matibay ang ating pong pag-iisip at nakakatuon lang sa ating Panginoon. Sa mga bagay-bagay po sa ating pong buhay, hindi po natin maiwasan na meron talaga na hindi pagkakaunawaan. Pero kung dumating man na meron tayong di pagkakaunawaan, kilalanin po natin ang kahinaan rin naman ng bawat isa. Pero piliin po natin na tayo po ay magpatawad. Sabi pa ng isang unknown author, bitterness is like drinking poison and waiting for the other person to die. Ang bitterness daw po, kapag hindi tayo nagpatawad, nagkakaroon tayo ng bitterness, no, sa buhay po natin. At ito yung ang kahilimbawa at kahilintulad daw po nito, kapag merong iniisip lagi natin yung kapaitan, ay parang umiinom tayo ng lason at ating pong hinaayaan o hinihintay na yung isang tao, yung ibang tao ang mamamatay. Hindi naman po ganon ang mga mangyayari kapag ikaw mismo yung uminom ng poison. Kaya napaka-importante, choose to forgive. Si Cory ten Boom, ang sabi, peace is the reward of forgiveness. No? Kapag tayo daw po ay nagpapatawad, meron tayong gantimpala. At ang gantimpala riyan ay kapayapaan. Which is one of the things that
the people of this earth is looking forward to, no? Lahat gusto ang kapayapaan. Kahit mayaman, mahirap ka, ikaw ay nasa middle class, nais mo gusto ng kapayapaan, no? Kaya nga ang mga mayayaman ay bumibili sila ng mga CCTV, no? Nag-i-employ sila ng mga security guard dahil gusto mo ng kapayapaan sa bahay mo, no? Napaka-importante na ating pong ipagtuunan ng pansin yan, mga kaibigan. So, ayan po yung pinakahuli, embrace peace and let go. Kaya nga, tandaan po natin, no, kung meron tayong di pagkakaunawaan sa bahay po natin o sa tahanan po natin, tandaan natin yung acronym na GRACE. No? G, give the offense to God. No? Ibigay po natin ang kasalanan sa ating Panginoong Diyos. No? R, remember God's forgiveness towards you. Alalahanin niyo po na kayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Letter A, apologize and acknowledge mistakes. Humingi po tayo ng paumanhin, ng kapatawaran, at kilalanin po natin yung ating pong mga pagkakamali. No? And letter C, choose reconciliation, not revenge. No? Piliin po natin na tayo po ay mag-reconcile, no? At wag po tayo na maghiganti. At yung letter E ay embrace peace and let go. No? Yakapin po natin ang kapayapaan. At tayo po ay ibahagi, i-let go na natin, pakawalan na natin yung ating pong mga sama ng loob. Mayroon bang tao sa inyong pamilya na kailangan mong patawarin o humingi ka ng tawad? Huwag na po kayong maghintay. No? Piliin po natin ng grace. No? At gawin po nating unang hakbang tungo sa pagpapagaling ngayon. No? Ang pagpapatawad ay nagbabago at nagbubuo ng ating pong pamilya. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyong banal na harapan. Kami po ay nagkakamali, nagkakaroon ng pagkakasala. Hiniling po namin na unan niyo kaming patawarin. At kami naman, Panginoon, sa tugon ng pagpapatawad niyo sa amin, nawa po kami rin naman ay magpatawad sa mga kapwa namin na nagkakasala sa amin. Patuloy po kami na bigyan at buhusan ng pag-ibig upang lahat po ng amin pong gagawin ay maging biyaya sa mga taong amin pong nakakasalamuha. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Inaanyayahan po namin kayo muli sa ating pong pagkikita sa susunod nating mga programa. Nawa po ay pagpalain kayo ng ating Panginoon at maranasan nyo ang kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat.